Tinanghal bilang Binibining Pilipinas Quest Paris 2009 si Marie France Aquino, 20 taong gulang, samantalang ang first runner-up naman ay nakuha ni Margaret Monicom at ang second runner-up ay si Miss Julie Japari sa katatapos na pagtatanghal ng Binibining Pilipinas Quest Paris 2009. Ito ang ikalawang taong prestigyosong pakompetisyon ng magkaakibat na Pagkakaisa Association at ng Work Foundation. Ayon kay Mr. Jerry Plamo Jr., presidente ng Work Foundation, na ang kanilang taunang beauty pageant ay lalong tinatangkilik at sumisikat sa buong Filipino community, hindi lang sa Paris at maging sa karating Schengen state. Ito ay ang Italy and Belgium. Actually, this Binibining Pilipinas, pangalawa na ito na ginagawa ng Pagkakaisa Association. In joining this, of course, ng Work Foundation. So, ako yung presidente nila. Dagpa niya na ang katatapos na kauna-unahang ginoong Pilipinas Paris na sinimulan niya noong nakarang taon ay nakatulong sa mga kabataan para ma-develop ang kanilang talent. Mas tangkilikin, why not? Kasi nakakatulong ito sa mga kabataan para ma-develop. Yun ang napaka-importante sa atin dito, lalo na aside dun sa mga ginagawa namin sa ibang pageant kagaya ng Pilipinas. So we are trying to convince the Filipino na mag-participate sila at this kind of competition, dahil hindi lang basta-bastang competition ito kagaya ng mga ibang ginagawa. So this is like a prestigious one. Okay. Mahihirapan din daw niyang maikukumpara noong nakaraang taon hanggat hindi pa niya napapanood ang pagkasalukuyang pageant. Actually, hindi ko pwedeng i-compare yung mga candidates noong una dahil magagaling sila pare-parehas So, hindi ko pwedeng i-compare kung sa nakarang taon mas magaling sila o eto ngayon dahil hindi ko pa nakikita. Di ba? Ang malay natin. Kasi usually, pag sa repetition, nakikita mo, papatay-patay sila. But then, the last minute, lalo sa competition na, talaga makikita mo yung mga lalabas na kakayahan nila. At ito ay sinang-ayunan din ni Ms. Angie Lucas, presidente ng Pagkakaisa Association, na siya ang organizers-producer ng Binibining Pilipinas Paris Quest. Okay. Gandang gabi sa inyong lahat. Narito muli kami para ibigay sa inyo ang pangalawang edisyon ng Binibining Pilipinas Paris. Ito po ay ginagawa namin para ma-encourage sa mga bata na maging magkakaibigan sila at saka ma-promote ang Filipino culture among the young generations at saka dito sa mga friends. Ayon kay Ms. Lucas, na ang mariraise nilang pera ay ibabahagi nila sa mga bata sa Pilipinas na di kayang matustusan ng kanilang mga magulang sa pag-aaral. Higit sa lahat din, kung meron kami nalit na pondo, tinutulong din namin sa mga batang nag-aaral sa Pilipinas na hindi nila kayang mag-aral pa ng kolehiyo. Naging suspense ang competition. Halos pakyawin ni Margaret Monicom ang lahat ng trophy ng bawat category bilang Miss Philcom 2009, Photogenic, Best in Evening Gown, Casual Wear at Darling of the Crowd. Best in Ethnic Attire, Swimsuit at Drop Model naman kay Marie France Aquino. At nakuha naman ni Gemma Jimenez ang Filipiniana Attire. Isa sa mga hurado ay ang senior correspondent ng ABS-CBN Balitang Europe, si Miss Rosie Clarinal, at ang former model Miss Susan de la Acosta Shano, Althea Antonio ng Philtrade, Miss Philip Delu at Mr. Henry de la Haye Jocelyn. Halos hindi na marinig ang host ng pageant dahil sa lakas ng sigawan at ibang mga supporters ay nagdala pa ng mga placards. Tuwang-tuwa naman si Marie France sa kanyang pagkapanalo at ito ay inihahandog daw niya sa kanyang mga magulang. Thank you! Nagulat talaga ako, hindi ko talaga expect. Masaya! Para sa Balitang Paris, Richard Villanueva, nag-uulat.